Malungkot na balita po naman para sa mundo ang sumalubong kahapon. Ang Santo Papa, leader ng simbahang Katoliko sa buong mundo na si Pope Francis, na naging inspirasyon dahil sa kanyang devotion sa mga Katoliko, ay namatay kahapon sa edad na 88 years old. Ang Argentine Pontiff, leader ng Catholic Church simula pa ng March 2013, na ospital sa loob ng 38 araw dahil sa kanyang double pneumonia sa Gemelli Hospital sa Roma bago siya tila nakarecover at umalis o nakalabas ng ospital noong March 23. Ang kanyang kamatayan ay naganap matapos lamang ang isang araw kung saan ikinagalak ng mga Katoliko na nakita siya kasama ang crowd ng mga mananampalatayang Katoliko sa Vatican on Easter Sunday at nakita siya sa balcony ng St. Peter's Basilica. Sinabi ni Cardinal Kevin Farrell sa statement ay pinablish ng Vatican sa kanilang Telegram channel kahapon ang mga mensahe na kinalungkot ng mga Katoliko sa buong mundo at ng iba't ibang leader ng mga bansa. Ang mensahe nitong si Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlingo o katiwala ng Santo Papa. Dearest brothers and sisters, it is with deep sorrow that I must announce the death of our Holy Father Francis. 7:35 AM o 7:35 ng umaga oras sa Roma. The Bishop of Rome, Francis, returned to the home of the Father. Bahagi pa ng mensahe ng Camerlingo. Sinabi pa ni Sinabi pa ng Vatican sa kanilang opisyal na mensahe kahapon na binasa pa rin ni Cardinal Kevin Farrell. Ang buong buhay ng Santo Papa ay inialay sa serbisyo sa Panginoon at sa kanyang simbahan, ang simbahang Katoliko. Ang kanyang kamatayan umano ang nagpakilo sa centuries-old traditions na naging tampok ang pagtitipon sa conclave ng mga kardinal para mapili siya bilang kapalit noon na Santo Papa. Sabi pa ng Camerlingo o ang katiwala ng Santo Papa, si Pope Francis, na ang tunay na pangalan ay Jorge Bergoglio, ang unang Jesuita na maging Santo Papa sa pinakamaraming miyembrong relihiyon sa buong mundo, 1.4 billion Catholics, at kauna-una siyang Santo Papa na nagmula sa Amerikas. Siya ang pumalit sa kay Pope Benedict XVI na siya namang unang Santo Papa simula ng Middle Ages na nag-step down o nag-resign sa kanyang pwesto at nagpakita itong si Pope Francis ng malaking kaibahan kay Pope Benedict na isang German theologian. Si Pope Francis ay isang football-loving na dating Archbispo ng Buenos Aires na itinuturing na pinakamasaya siyang kasamang kanyang flock. Siya ay naging daan para sa mas open and compassionate Catholic Church. Ipinagtanggol ng Santo Papa ang social justice, karapatan ng mga migrante at ng kapaligiran o environment. Samantala, siya rin ay nagtutulak sa pamamagitan ng governance ng reform at harapin ng mga problema sa clerical sex abuse na naging eskandalo sa pamumuno niya sa simbahang Katoliko. Bagaman may ilang mga Katoliko na hindi rin naman masyadong sang-ayon sa mga ginawa ng Santo Papa, inaakusan siya ng pagbalangkas ng doctrinal confusion at hindi raw niya naipagtanggol ang traditional Catholic belief sa mga usapin na susi sa pananampalatayang Katoliko gaya ng abortion at ng divorce. Ang kagustuhan ng Santo Papa na magkaroon ng panibagong landas
ay kitang-kita hanggang sa katapusan ng kanyang buhay ang kanyang desisyon na ilibing na hindi sa St. Peter's Basilica kundi sa Santa Maria Maggiore Basilica sa Roma. Siyang unang Santo Papa sa loob ng mahigit 100 taon na ililibing sa labas ng Vatican. Tinutulan din ng Santo Papa na si Pope Francis ang tradisyon ng mga papa na magkaroon ng 3 coffin sa 3 kabaong, sa halip pinili niyang ilibing na lamang sa iisang kabaong na gawa ng wood and zinc bilang refleksyon daw ng kanyang papel bilang isang humble pastor. Ang Santo Papa ay na-hospitalized with respiratory infection noong March ng 2023. Pero sa nasabi ring pagkakataon na gumaling naman ang Santo Papa matapos sa mailalim sa surgery for hernia at 2021 nagkaroon din siya ng colon surgery. Meron siyang knee pain o pananakit ng tuhod na naging dahilan para siya umupo na lang sa wheelchair at ilang beses siyang nahulog sa wheelchair sa nakalipas na mga buwan. Pero hindi siya nagkaroon ng tinatawag na day off at nagsagawa pa ng madalas na mga pagdalaw sa ibang bansa kasama ng kanyang 4-nation Asia Pacific tour noong lamang nakaraang buwan ng Setyembre. Malaking bilang o bulto ng mga taong nakikita kung saan man siya nagtutungo at ay patunay ng kanyang popularity at ang kanyang human touch. Kung saan nagtatapos ang kanyang linggo sa Angelus Prayer at nananawagan sa mga mananampalataya na ipagdasal siya at ang simbahan. Sa panahon ng kanyang papacy, ipinagtanggol ng Santo Papa ang mga mahihirap at ang mga vulnerable at binigyan ng diin ng pagmamahal sa ating doktrinang Katoliko. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.